Once again, good morning. Our gospel today is kind of unique. Unique in a way that Jesus is teaching us on how to properly handle those who hurt us. So, medyo unique ang atong ebanghelyo karon tungod kay gitudluan kita ni Kristo kung saon pag-manage or pag-handle sa mga tao nga gusto magpasakit nato, those who will attempt to destroy our life. He teaches us on how to handle this kind of situation in a just and godly manner. Jesus says to offer no resistance to one who is evil. Here we can see that Jesus does not want us to retaliate or take revenge in a bad way. Instead, He is showing us to retaliate lovingly and mercifully, even if it hurts us. Sa atong ebanghelyo karon miingon si Kristo nga to offer no resistance sa mga tao nga daotan. Okay? Dili gusto sa Dios nga mubalos ta nila tungod sa dili maayo nga ilang gibuhat, kundi basla nato sila uban sa gugma og kaluoy. Okay? How many of us here that when we are being done wrong or hurt badly, especially emotionally, quickly retaliate and take revenge? Pipila nato dire nga kung mapasakitan ta sa uban, mubalos gidayon ta, manimalos gidayon ta. Sometimes our emotions can quickly take over us and transform us into a different kind of person. Usay manguna gid ang atong mga emosyon. Labi na ang kasuko, pagmahay-mahay, pangluod, mag-una gidayon, malimtan ang atong pagkakristohanon. From an angel-like character to a devil-like. So, anghel pa kay dagway niya, naunhan sa emosyon ba? Na devil na dayon, nalahi na usab. Instead of returning back evil with evil, conquer evil with good. Buntuga ang dautan sa maayo. Or ayaw basli ang maayo og dautan. Is this easy? Sayon ba ni? No. Is this possible? Yes. Okay? Dili ni sayon buhaton. Pero posible ba? Yes. We might think and say, what is Jesus thinking when He said to offer no resistance to one who is evil? I think He must be confused. Kaingon ta nga, makapangutana ta nga, unsa ba kay ginhauna ni Kristo nga niingon man siya nga ayaw na sila basli ang dautan. But let us look and dig deeper to the message that Jesus wants us to see and know. He wants us to see that if we repay evil with evil, nothing good will come out of it. Gusto ni Kristo ang mensahe aning tanan nga makita nato nga kung atong baslan ang dautan o another dautan, wa gid ni kapaignan. Okay? Kung ang kasuko, baslan pa gid mo kasuko, wa gid mo kapaignan. Magkayagaw gid mo samot. Nothing good will come out of it. It will lead to nowhere. It will only lead to further damage and destruction. Masamutan lang gid mo. Masamutan lang ang damage. Jesus tells us that because we are Christians, and we share in His love and mercy. Gisultian kita ni Kristo dani tungod kay kita mga Kristohanon biya o kita nakigambit sa iyang gugma o kaluoy isip nga mga Kristohanon. We too must be the bigger person to those who hurt and have done wrong to us. Kinahanglan nga mahimo tang mas labaw pa kaysa sa datong mga tao nga nagpasakit nato. Di nato sila patulan. Okay? We must not go down to their level, but instead be on the level of Christ, showing mercy and love for those who have hurt and continued to ridicule Him. Okay? Kinahanglan nga di ta mo stoop down sa level sa katong mga tao nga walay laing gusto buhaton kundi ang makita ta nga madaot, kundi dito ta mo stoop up sa level ni Kristo, which is ang pagpakita og kaluoy, gugma, bisan kapila na siya
gitamay sa mga tao. We must seek the good of those who wish us to be hurt. Kinahanglan nga ato gyapong pangitaon ang maayo sa mga tao nga gusto nga magpasakit nato. Can we accept insults? Can we just let it out to the ear and never mind it? Makadawat batag mga insulto, mga pagtamay, kaya ba nato na dawaton? Pwede ba nga ato lang nang ipalapo sa pikas dunggan? Do we respond with grace and cheerfulness? Let us show them grace. Okay? Ato silang pakit-on o grasya. This will separate us from the rest. Even in the midst of hate and other bad things that people who do not like us would want to do unto us, let us show them the grace and mercy of God. Bisan pag dili na sila ganahan nato, bisan pag ang ilahang tumong is dauton lang ta, nga gusto lang ta nga masakitan, ato gyapon silang pakit-on sa grasya sa Dios. Even if we say they don't deserve it, still let us show them grace. Bisan pag maingon ta nga di mo na siya angayan tawhanat buhatag maayo kay wag na say kuan gyud. Grabe gid kayo na sa kadautan. Bisan pag ingana pakit-on gid po nato grasya. Grace is treating others not because they deserve it, but because it is what God wants them to be treated. Okay? Ang grasya is pagtagad sa uban, dili tungod kay angayan sila, kundili tungod kay mauni gusto nga buhaton sa Dios diha kanila. Okay? God is a just God. Okay? He is not God only for those who are good, but even also for those who are bad. Okay? Ang Dios matarong. Okay? Ang Dios dili lang Dios para sa mga maayong mga tao. Bisan sa mga dautan nga mga tao, maayo gyapon ang Dios. Okay? Ang ulan para ra ba sa mga maayo nga mga tao? Di ba dili? Para sa tanan, walay pili. Okay? Remember, all of us have been saved by His grace. Timan kitang tanan naluwas pinaagi sa iyang grasya. Okay? Even if we are unworthy, He made us worthy through the death of Jesus Christ. Bisan kita dili angayan, pero kita nahimong angayan tungod sa kamatayon ni Kristo sa cross. We rely on His worthiness and righteousness and not ours. Mao na nga nagsaligta sa pagkamatarong sa Ginoo ug dili sa atong pagkamatarong. Kay kung ato lang ang saligan, wa gyud ta ikapanginambog. Pero kung magsaligta sa pagkamatarong sa Dios, mo nang daghan kayo ta ikapanginambog. How can we love those people who wish us harm and bad? Saan na to ni sila pagigugma? With God, all things are possible. He gives power and grace to those who believe and accept the gift of the Holy Spirit. His love conquers all, even our hurts, fears, prejudices, and griefs. Ang yang gugma maoy nagbuntog sa tanan. Okay? Only His power can set us free from hatred and revenge. Ang gahom lang sa Ginoo maoy makapahigawas kanato sa pagdumot o sa pagpanimalos. Through His power, we will be able to do the unthinkable, retaliating with kindness and love. Pinaagi sa gahom sa Ginoo o grasya sa Dios. Mabuhat nato ang di nato mahuna-hunaan nga buhaton ang mubalos diha sa gugma. Okay? In 1 Peter chapter 3 verse 9 to 10 it says, "Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing." Kuyawa. Okay? Manang giingon sa Matthew 5 verse 44 nga, "Pray for those who persecute you. Bless those who curse you." Diba? This is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. Okay? For the scripture says that if you want to enjoy life
and see many happy days. Keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Kung gusto ko na nga mabuhi og taas, pugni ko na natong dila. Okay? Diba? Kanagingon sa Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. You know? And in Romans 12:19 it says, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God, for the scripture says, I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Vengeance is mine, says the Lord. Ang pagpanimalo sa Dios dili na sa ato. And living in this, earthly body, lusod gyud na buhaton pader. Lusod kay buhaton pader. Kay gusto magit ang atong tendency mo balos gid dayon ta diretso, di ba? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, di ba? Pero saan malagi nakapalaman mo po ang bato dito sa pan, o di sakit gyapon kayo, di ba? What I'm trying to say is tinuod atong baslad og maayo, pero ang atong ang bato nga nag-represent sa atong revenge, ato ang gipalaman dito sa kuan, sa pan. Atong gi-disguise gihapon, nakaspasakit lang gihapon ta, di ba? Mao na nga kini nga pagtulunan, daghan gid kayo malibog dali nga saon man gyud, mag-una man gyud ang emosyon. Mao na, and sa atong mga natun-an sa atong previous nga mga Rohi sessions, na kung dili ta mo yield sa tawag sa unod, di ba? Makahimo kita sa mga butang nga mga langit nun, mga butang nga Diyos nun, if we only yield to the Spirit and not to the flesh. Kay tawhanon man na nga panghunahuna, nga pag nasakitan ka, balos ka dayon, kinahanglan masakitan po siya. But have we ever thought nga kung buhaton nato na maunsa atong kinabuhi, magkalitsi-litsi og samot? Litsi na daan, dugangan pag ginatong litsi pag yun, di ba? Wala nga, pay evil with kindness. Now is not the time, to harbor hatred, revenge. Okay? Don't add, burden to your life just because you cannot forgive somebody or you just want to take revenge on somebody. But instead, pray for them. You will find that out tomorrow, in tomorrow's gospel, in the continuation of this. Pray for those who persecute you. Bless those who curse you. It's very hard. But with the power, with the help and the grace of God, we can do it. Tungod kay kita ng mga Kristohano na. We are already been transformed by the power of the Holy Spirit. And with God, all things are possible. Amen. Please stand.